happy, blessed, and prosperous New Year. The greetings of the season, hindi mabilang na pagbati sa pamamagitan ng greetings ng card, email, text, messenger, at kahit sinong makarap mo, ang bati ay Happy New Year. Ang totoo, ang New Year is not really new. While thousands will shout Happy New Year, they will awaken to the same old burden as before. Instead of a Happy New Year, for many, it will be a terrible hangover. Libo-libo ang sumisigaw ng maligayang bagong taon. Sila ay nagigising sa parehong mga lumang pasanin tulad ng dati. Walang pagbabago. Sa halip na isang maligayang bagong taon para sa marami, ito ay magiging isang kilakilabot na hangover o yung holiday blues. No? Yung iba sa atin, meron pang holiday blues. No? Yung bang hindi pa makamove on yung ating katawan para magtrabaho. No, unti-unti pa kasi mahaba yung pahinga natin. Ang magsimula sa isang bagay ay hindi madali. Lahat tayo gusto natin ng pagbabago. Lahat tayo gusto natin ng pag-unlad. Lahat tayo gusto na mag-level up. Pero ang problema, mahirap. At minsan, hindi nangyayari. Bakit kaya? Anong dahilan? Marahil lagi ba sa inyo, masipag, ginagawa niyong araw ang gabi, double time, para maabot ang pangarap. Bakit ang dulo ay kabiguan? Ang sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, sabi ni Lord, not by might, nor by power, but by Spirit, says the Lord Almighty. Ang sabi ng Panginoong Diyos, hindi sa lakas mo, hindi sa karunungan mo kung bakit ka magtatagumpay, kundi sa tulong lang ng Diyos. Ano ba New Year's resolution nyo? Ha? Ang iba, New Year's resolution, mag-exercise na ako. Wow. Ang iba naman ay magda-diet na ako. Yan. Yung iba, hindi na ako iinom. Yan. Yung iba, hindi na ako magsusugal. Marami tayong pero mapansin ninyo, yung mga New Year's resolution, maganda yan eh. Ang problema lang, good for 1 week lang. Or 1 month, wala na, balik naman sa dati. Di ba? Kasi hindi natin kayang baguhin ang ating sarili. Kaya nga sabi ng John 15:5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and in you, I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Sabi ng Panginoon, ako yung puno, kayo yung sanga. At kung kayo nananatili sa puno, kayo ay mamumunga ng marami. At wala kayong magagawa kung iwalay kayo sa akin. Ano sabi ng Jeremiah 29:11? For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Tignan niyo ang plano ng Diyos. Ang plano niya ay sa ating kabubuti. Ang plano niya ay magdudulot ng kinabukasan na punong-puno ng pag-asa. Pero ang tanong, paano tayo magsisimula sa 2026? Una, dapat nating kalimutan ang nakaraan. Marami tayong karanasan, marami tayong napagdaanan, ups and down, may mga problema, may mga trials, may mga sakit, karamdaman, mayroong kaalitan, o magandang bagay na nangyari. Sabi, kalimutan natin. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 9:62, at ganito naman ang tugon ni Jesus, ang sino mang nag-aararo at palingon-lingon ay hindi karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Inalintulad siya isang mag-aararo. Yung nag-aararo, hindi nakatingin sa likod, sa harapan. Ano ang ibig sabihin? Kapag tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas at ikaw ay binagong buhay, huwag mo nang babalikan yung dati mong buhay. Kasi ang demonyo, pilit na yan pinababalik sa atin yung mga dati. Kung gusto nating magbago, una muna sa pangloob bago ang panlabas. Alam niyo ba ang unang-unang preaching ni John the Baptist at saka ni Jesus? Simple lang. Ang sabi doon, repent. Meaning, change your mind for the kingdom of God is near. Kung sabihin ng repent, from sa Greek word, sa ating salita ay change of mind. Ibig sabihin, magbago kayo ng isip. Bakit? Darating na ang kaharian ng Diyos. Bakit? Kasi yung dati lang kaisipan, pang mundo. Ngayon, pag dumating na ang kaharian ng Diyos, kailangan kaisipan natin pang langit. Ang sabi ni Jesus sa ni John the Baptist, change your mind for the kingdom of God
is near. Ibig sabihin, para magbago ang buhay mo, kailangan mo na magbago yung nasa loob mo. Ano yung nasa loob mo? Yung kaisipan mo. Kaya nga sabi ng Romans 12:2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind, then you will be able to test and approve what God's will is. His good, pleasing, and perfect will. Ang sabi ng Pablo, magbago kayo ng isip, huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito upang malaman ninyo ang kalooban ng Diyos. Bakit ayaw ng Diyos na tayo ay mabuhay sa nakaraan? Looking back hinders forward progress. Kapag tayo ay laging lumilingon sa ating dating pagkatao, ang nangyayari, hindi tayo mag-grow. Hindi tayo susulong sa buhay. Kahit anong gawin nating pagsisikap, kahit anong gawin nating kasipagan, kasi adlang yung nakaraan. Looking back may be making you depressed. Yung pag-aalala sa nakalipas, yung mga anak namin, pagka nagkukwento kami, kakanta sila, maalala mo kaya? Kasi yung mga nakaraan, no? Looking back may be bringing you defeat. Don't look back at sins that have been. Ang example, wag na niyong tignan ang nakaraan yung kasalanan o pagkakamali na hinahingi niyo ng tawad at kayo pinatawad ng Diyos. Ano sabi ng 1 John 1:9? If you confess our sin, He is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all our righteousness. Pag nagkasala ka nakaraang taon, wala namang di nagkasala sa atin. Sino nadapa sa nakaraang taon? Lahat naman tayo nadadapa. Naliliis ng landas. At naintindihan ng Diyos yun. Ang sabi niya, tao lang kayo. Pero magandang balita, ang sabi, kung ikukumpisal natin sa ating mga labi ang ating kasalanan, siya'y banal at tapat upang mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. At ang kasalanan yan, hindi na muling alalahanin ng Diyos. Ang problema kasi, ang demonyo ipapaalala lagi sa iyo yung kasalanan mong nakaraan. Magsimula tayong bago. Kalimutan na nakaraan. Lahat tayo, wala namang perfect eh. No? Don't look back at defeat that get you down. All people have some defeat in their past. Lahat ng tao ay nabigo. Ang iba sa atin ay nabigo sa love life. Anong dapat gawin? Move on. Ang iba sa atin ay nabigo sa business. Keep on going. Do not give up. Ang iba sa atin ay bumagsak sa school, sa study. Huwag kayong umayaw. Magpatuloy kayo. Never give up. Alam nyo, yung successful people and unsuccessful people ay parehong failure. May failure. Ang tanong, ano ang pagkakaiba ng successful people at saka successful people? Yung successful people, kapag sila ay nabigo, hindi umayaw. Tuloy-tuloy sila. Komparado sa mga unsuccessful people, na pag hindi sila nagtagumpay, umaayaw. Never give up. Bakit? Sabi ng Proverbs 24:16, 7 beses ka mang bumagsak, itatayo ka uli ng Panginoon. Don't look back at old conflicts that make you bitter. Yung mga samaan ng loob dyan, yung mga inanakitan dyan, lalo na sa pamilya, tanggalin na natin yan. Alam nyo, ang sabi ng iba, itong 2025 may nagsabi sa akin, negosyante, sabi niya, Pastor, 2025 ay isa sa pinakamahirap na taon sa mga negosyante at sa Pilipino. Totoo yun, general yan. Pero ang sabi niya, mas mahirap ang 2026. Totoo yun. At lalong mas mahirap kapag tayo ay dumunta sa 2026 na punong-puno ng sama ng loob, ng punong-puno ng galit. Bakit? Kasi pabigat yun eh. Kaya nga sabi ng Bible, tanggalin mo nakaraan para makita mo yung bagong bagay na ginagawa ng Diyos. Kasi hindi natin makikita ang mga bagong bagay pag hindi natin kinalimutan ang mga dati. At tayo sa pag-aaral sa siyensya, mas madali daw alalahanin ang mga failure kaysa mga magandang bagay. Pansinin niyo sa buhay niyo, mas malakas ang pag-aalala sa inyo yung mga hindi magandang nangyari kaysa sa magandang nangyari. Bakit? Kasi pinipid ito ng devil.
pinipilit sa atin para i-condemn tayo. Bakit para gusto nyo tayong i-condemn? Para hindi tayo makamove on, para hindi tayo makaprogress. Alam mo, pag naalala mo yung nanakit sa'yo, yung nangutang sa'yo na hindi nagbayad, yung nanira sa'yo, bumabalik lang ang sakit. Kaya forget the past and get on with profitable living. Kalimutan ang nakaraan. At magano tayo sa mga bagay na nakapakipakinabang. Ano ba yun? Sabi ng 1 Peter 2:1, kaya nga talikuran ninyo ang lahat ng kasamaan, ang lahat ng pandaraya, pagkukungwari, pagkaingit at paninirang puri. Ito dapat gawin natin. Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay na gatas na espiritual, ang Biblia, upang lumago kayo sa pananampalataya hanggang makamtam ninyo ang ganap na kaligtasan, sapagkat sinasabi sa kasulatan, naranasan ninyo ang kabutihan ng Panginoon. Kaysa alalahanin natin yung nanakit sa atin, yung narira sa atin, yung sama ng loob natin, kamag-anak man yan, kaibigan man yan, kapitbahay man yan, ano ang sabi? Gaya ng sanggol, kayo manabik sa dalisay ng gatas na espiritual. Bakit? Upang lumago kayo sa inyong pananampalataya. At kamtan ninyo ang ganap na kaligtasan. Dapat doon tayo mag-focus sa salita ng Diyos. Huwag nating sayangin ang oras natin sa mga bagay na nakalipas at sa mga traumatic experience, sa mga bagay na hindi maganda. Ito ay nagiging pabigat sa ating hinaharap. Ito ay kulungan sa ating hinaharap upang hindi tayo makamove on, nakaprogress sa buhay na ito. Alisin ang lahat ng pabigat sa nakaraan para makasulong tayo sa kasalukuyan. All of us need to forget our handicaps. Lahat tayo may handicaps. Wala namang perfect sa atin. May weakness tayo. Pero hindi ito dahilan para hindi tayo makasulong. Hindi ito dahilan para tayo ay mag-progress. Bakit? Meron tayong Diyos na asahan. May Diyos tayong tutulong. May Diyos tayo na malalapitan. No? All of us need to forget our fears. Yung worries natin, doubt natin, fears natin, ano mangyayari sa 2026. Yung pamilya ko, yung negosyo ko, yung trabaho ko, ano mangyayari. Ano sabi ng Bible? Ipagtiwala mo sa Diyos ang lahat. Bakit? Kasi sa Diyos walang mahirap, walang imposible, at walang bagay na hindi niya kayang gawin. Hindi ang Diyos, hindi siya nakadepende sa ekonomiya ng mundo, sapagkat meron siyang kayamanan sa langit na hindi nauubos upang ibigay sa mga anak niya na sumusunod at nagmamahal sa Diyos. Do not dwell in the past para maka-start ng malakas at positibo. Ano naman ang dapat natin gawin itong 2026? Start with God. Ba't kailangan natin magsimula sa Diyos? Sabi ng 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come, the old has gone, and the new is here. Kapag nakipag-isa ka kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang, wala na ang dati. Bibigyan ka niya ng new life, bagong buhay. Ako, for example, no? Nung ako'y nakipag-isa kay Kristo, binago niya ang buhay ko. At dahil nabayago niya ang buhay ko, new life, nagkaroon ako ng new walk. Dati, ang aking daan, ang aking lakad ay iba. Ngunit nung nagkaroon ako ng bagong buhay, nagkaroon din akong bago ng lakad. Patungo sa Kanya. Patungo sa paglilingkod sa Kanya. Pangatlo, magiging new man ka, magiging bagong tao ka. At sa manonotice yan ng iyong mga kamag-anak, kaibigan, na hindi ka na tulad ng dati. Ako, nung ako'y maborn again, walang tiwala sa akin ng aking pamilya. Sa probinsya, kilala ako na ako ay isang manginginom, sugarol. Pero nung naborn again ako, nagbagong buhay ko. At ang sabi niya, hindi na ako yung dati, ako'y bagong tao na. At dahil may bagong tao ka, meron ka ng new thought, may bagong isip. Dati ang isip mo, mga bagay sa mundo. Ngayon, ang isip ngayon, mga bagay sa langit na. No? Bagong tao. At higit sa lahat, bagong sistema. Yung sistema mo nung araw, iba na. Bakit? Kasi nasa Panginoon ka na. Sabi ng Ephesians 4:22-24, iwanan na ninyo ang dating pamumuhay. Ubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa samang pananasa. Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip
at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na niligang kalarawan ng Diyos at nayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Ano sabi? Put off the old and put on the new. Kung gusto natin magbago ang buhay natin, kailangan meron tayong tatanggalin at meron tayong ipapalit. Hindi ko alam kung ano yung tatanggalin nyo. Pero isa lang alam ko, ano yung ipapalit ninyo? Yung nilikang kalarawan ng Diyos. Yung nature of Christ. Yun ang ating isusuot. Ang ibig sabihin nito, para sa illustration, ang katulad ay nagpalit ka ng maruming damit at magsuot ng malinis na damit. Kapag kayo ay naligo at hindi kayo nagpalit ng bagong damit, parang hindi kayo naligo. Pag naligo ka, kailangan magpalit ka ng bagong damit. Ibig sabihin, kailangan tanggalin ng dating pagkatao bago ka makapagsimula ng bagong buhay. That is the power of this process. You have to replace the old to new. Parang naligo ka, inalis mo yung maruming damit, nabihis ka ng bagong damit, ano ang napil nyo? Na-refresh kayo. Ganon din, spiritually speaking, ang ibig sabihin nito, pag tinanggal mo yung dating buhay mo, papalitan mo ng bago, marirefresh ka. Kaya nga sabi ng Bible, ang bagong alak hindi pwedeng ibigay sa lumang sisidlan. Noong araw ng Panginoong Jesucristo, ang alak nilalagay sa balat ng hayop. At kapag ang balat ng hayop ay matagal na, matanda na, pag nilagyan mo ng bagong alak, nagbibitak-bitak, mapupunit. Kaya ang sabi, kung gusto niyo ng bagong alak, kailangan bagong sisidlan. At ang sisidlang yan ay ang iyong pagkatao. Kapag gusto mo ng bagong bagay para sa Panginoon, kailangan meron tayong bagong kasisidlan, ang ating katawan. Ano ang dapat natin tagalin? Ang sabi ng Ephesians 4:30, huwag ninyong saktan ang kalooban ng Espiritu Santo ng Diyos, sapagkat siya ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan na kayo'y tutubusin pagdating ng takdang araw. Alisin ninyo ang lahat ng sama ng loob. Alisin ang inanakit, alisin ang tampo. Kaya sabi ni Pablo, alisin ang sama ng loob, pot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manglalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Yun daw, tanggalin natin lahat yun. Sa halip, maging mabait kayo at mawain. Magpatawad kayo sa isa't isa, tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Mangyayari lang yan, sabi ng Ezekiel 36:26-27, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu, alisin ko yung pusong matigas, papalitan ko ng malambot, ibibigay ko sa inyo ang espiritu ko upang masunod ninyo ang aking mga utos. Anong ibig sabihin? Kaya nga kailangan tayo magsimula sa Diyos. Kasi hindi natin kayang baguhin ang buhay natin. At pag tayo nakipag-isa sa Panginoon Jesus, anong sabi niya? I will give you a new heart and put a new spirit in you. I will remove from you your heart of stone and give you a heart of flesh. Alam nyo, nature ng puso ng tao matigas. Nature ng puso ng tao selfish. Nature ng tao, ang puso ay mandaraya according to the Bible. Pero ang sabi ng Panginoon, pag nagsimula tayo kay Lord, bibigyan tayo ng bagong puso. Pusong malambot, pusong marunong magpatawad, pusong marunong magmahal, pusong marunong magbigay, pusong marunong magpasakop. At bibigyan tayo ng espiritu, kapangyarihan niya, upang makasunod tayo sa kanyang salita. Pag wala kang new heart ng spirit, kahit anong sabihin mo, hindi magbabago ang buhay mo. Pangalawa, pag meron ka ng bagong puso, meron ka ng espiritu ng Diyos, change your focus. Ano sabi ng Matthew 6:33? But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Unahin mo ang Diyos. Pag may bago kang puso at may espiritu ka na ng Diyos, sigurado uunahin mo ang Diyos, ang kanyang katwiran, ang kanyang kaharian, at ang pangako niya, lahat ng kailangan natin, pawang idadagdag ng Diyos. Hanapin mo sa Diyos ang iyong pangarap at iyong masusumpungan. Alam nyo, lahat tayo may pangarap. Lahat tayo may gusto sa buhay. Pero simple lang ang sabi ng Bible. Sa Diyos natin hanapin ang ating pangarap at ito'y ating masusumpungan. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Tanong, saan nakapokus ang time natin nakalipas?
na taon. Sa material ba o sa spiritual? Ang talent natin, sa personal ba o sa Panginoon? Ang treasure natin, good steward ba tayo? Ngayong taon na ito, baguhin natin ang focus natin. Mag-focus tayo sa Panginoong Diyos. Siya yung source ng lahat ng bagay. Yung kailangan mo, kailangan natin nasa Panginoong Hesus. Nasa Kanya lahat. Lahat ng kailangan natin, material, financial, spiritual, emotional, ay nasa Panginoong Hesus. Focus on Jesus. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Bakit? Ang sabi ng Colossians 3:1, binuhay kayong muli na kasama ni Kristo, kaya't ang pagtuunan ng isip ang mga bagay na nasa langit, kinaroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan. Ano yon? Yung daw isipan natin, pag ikaw nasa Panginoon Hesus, meron kang bagong puso, may bagong espiritu, ang isip mo ay mga bagay na nasa langit. Bakit? Kasi taga-langit tayo, hindi na taga-lupa. We are citizens of heaven. Dapat ang ating itong 2026 na ito, dagdagan natin ang ating pangkaisipan sa bagay ng panlangit. Bakit? Taga-roon ka. Doon ka mag-invest. Doon ka gumawa ng mga bagay na pagdating mo doon, meron kang kayamanang maabot sa langit. At ang sabi ng Biblia, pwede nating ipadala ang kayamanan habang nandito tayo sa langit. Pwede tayong mag-impok ng kayamanan sa langit. Bakit? Taga-langit tayo. Ano mang maging kayamanan natin dito, ano man ang ma-achieve natin dito, laan mang magkaroon tayo dito, bahay, sasakyan, pera, pag tayo namatay, wala tayong madadala. Pero magandang balita, pwede tayong mag-impok ng kayamanan sa langit habang nandito tayo sa lupa. Pangatlo, clarify your focus. Clarify your focus. Anong ibig sabihin ng clarify your focus? Discover what God wants for you. Dapat alam natin yung purpose ni Lord. Dapat malamin natin ano ba ang gusto ng Diyos sa buhay natin. Ba't ba tayo nilikha ng Diyos? Ba't ba tayo tiniliklas ng Diyos? Alam nyo, si Joseph the Dreamer, na naginip siya na isang araw itataas siya ni Lord. Isang araw, ang magulang niya, mga kapatid niya, luluhod sa kanya. At nakapokus siya doon dahil mensahe ng Diyos sa kanya yon. Pero anong nangyari kay Joseph the Dreamer? Binenta siya ng mga kapatid niya. Pinagtangkasang patayin, binenta siya ng mga kapatid niya. Nung nasa Egypt na siya, nagtrabaho siya ng tapat, dinimanda siya, nakulong siya, attempted rape nang walang kasalanan. Nung nasa kulungan siya, may tinulungan siyang 2 bilanggo na nangako na siya tutulungan. Pag sila nakalabas, hindi siya tinulungan. Pero tingnan niyo si Joseph the Dreamer, hindi nagkaroon ng sama ng loob. Hindi nagkaroon ng nanakit sa mga kapatid niya. Hindi sinisi ang Diyos. Bakit? Nakapokus siya sa plano ng Diyos. At dumating ang tamang oras at panahon, siya itinaas ng Diyos. Siya ang naging second command sa Egypt. Ang sabi ng Bible, you were created to serve God. Sabi ng Ephesians 2:10, sapagkat tayo nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Anong sabi niya? Ikaw ay ikaw ay nilikha ng Diyos upang iukol ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Ano yung paggawa ng mabuti? Paglilingkod sa Diyos. Paglilingkod sa ating kapwa. Yun ang ating purpose sa mundong ito. Bakit nandito pa tayo? Wala pa tayo sa langit. Yan ang layuning pinili ng Diyos para sa ating noong una pa man. Magbigay, maglingkod ng karangalan sa Diyos. Ang ballpen ay ginawa para sa pangsulat. Ang kotse ay ginawa para sakyan. Ang cellphone ginawa para pang text. Ikaw, nilikha ng Diyos para maglingkod. Dapat alam natin yun, yung focus natin. You were called to serve God. Niligtas tayo ng Diyos para maglingkod. Sabi ng Matthew 20:28, just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. Sabi ng Panginoon Hesus, siya bumaba sa lupa, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. At ang sabi ng Bible, si Jesus ang ating halimbawa. Ibig sabihin, tayo niligtas ng Diyos
para maglingkod sa Diyos. Matthew 22, 37, 38. Mahalin mo ang Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip, at mahalin mo yung kapwa tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Dito nabubuo ang kautusan. Yun ang purpose natin. Ba't nandito pa tayo sa lupa? Wala pa tayo sa langit. And last but not the least, commit yourself to God's plan. Ano sabi? Ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong mga gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong layunin. Alam nyo, sa plano natin, minsan kasi ganito Lord, eto plano ko. I-bless mo ito. Sino nagplano? Ikaw, hindi si Lord. Dapat, Lord, anong gusto mo? Yun ang gagawin ko. Mayroong madalas, as a human, binibigay na lang natin yung plano natin at sasabihin natin, Lord, i-bless mo yung plano ko. Hindi. Pagkatiwala muna natin ang plano. Bakit? Kasi kahit plano ka ng plano, ang sabi ng Proverbs 16:1, ang mga plano o isipan ng tao nagbumula, ngunit mula kay Yahweh ang tagumpay. Ibig sabihin, kapag ka nagplano ka, ang isipan mo, ginawa mo, pag hindi yan bless ni Lord, wala rin. At hindi niya i-bless yan kung hindi niya kalooban. Kaya para sigurado, ipagkatiwala mo kay Yahweh ang iyong gagawin at magtatagumpay ka sa lahat ng iyong mga layunin. Proverbs 3:5, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag manandangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya'y alalahanin upang ikaw'y patnubayan sa iyong tataakin. Huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo't sundin si Yahweh at lumayo ka sa kasamaan. At ang pangako niya sa Isaiah 48:17, ganito ang sabi ng banal ng Diyos na Yahweh, na sa iyo'y tumubos. Ako ang iyong Diyos na si Yahweh, tuturuan kita para sa iyong kabutihan, papatnubayan kita sa daan ng dapat lakaran, kung susunod mo lang aking mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na hindi natutuyo ang agos, tagumpay mo sana ay sunod-sunod na parang along gumugulong sa dalampasigan. Ano ang pangako ng Diyos? Tuturuan tayo para sa ating kabutihan. Papatnubayan tayo sa daan na dapat nating lakaran tungo sa tagumpay. At kung sinusunod natin ang kanyang mga utos, pagpapala sana'y dadaloy sa atin parang ilog na hindi natutuyo ang agos. Tagumpay po sana'y sunod-sunod parang along gumugulong sa dalampasigan. Divine guidance, divine direction, divine instruction, and blessing. Ngayong 2026, lahat ng ito ang ating hinahangad. Divine guidance, divine direction of God, divine instruction, divine blessing. No? At sabi ng Isaiah 43:19, See, I am doing a new thing. Now it is spring up. Do you not perceive it? Ano sabi niya? Ngayon, gagawa ko ng bagong bagay. Mabuting bagay. Hindi mo ba nakikita? Today, God is ready to do a new thing in your life. Ngayong araw na ito, handa ang Diyos na gumawa ng bagong bagay sa inyo. Pag sinabing bagong bagay, mabuting bagay. Pag sinabing mabuting bagay, hindi pa natin naranasan sa buhay nito. Bakit? It pleases Him to promote you. Nalulugod ang Diyos na tayo ay ma-promote. Nalulugod ang Diyos tayo nang mumunga. Nalulugod ng Diyos, tayo pinagpapala. Bakit? Nabibigay karangalan sa Diyos at nagiging ebidensya na tayo mga alagad ni Kristo. He wants to increase you and give more. In other words, are you making room for it? In your thinking, are you believing for increase? Are you planning to excel at your job? Are you believing to be more effective leader or better parents? Look ahead. The best is yet to come. God is the source of all good things. God's gifts are always good. God's gifts are always purposeful. God is always giving. Ang sabi ng James 1:17, lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. At ang mabuting bagay na ito ay gagawin ng Diyos sa mga anak niya na sumusunod at nagtatapat sa Kanya. Palakpakan natin ang Panginoon.